sa mga kapwa ko magkasaka, kung meron pa po silang puhunan na natira. Mm. So, sa palagay ko po, kung di po magbabago ang presyo ng langis, or kung di po bababa ito, baka maaaring may magtanim po konti lang. Mm. Kasi po, Okay po. kung ngayon na kung last nitong hindi pa po masyadong pataas yung presyo ng langis noon, nagagayakan po kami. So, baka ngayon po, kung hindi po magbabago ang presyo ng mga langis, baka konti na lang po magtanim ng sibuyas. Okay. Kayo mismo, Sir Mark, saan po kayo pinaka gumagastos po pagdating sa paggamit ng gasolina po sa inyong pagsasaka, sir? At magkano po simula nung tumaas ng ganito kataas yung presyo ng petrolyo, yung pinakamataas na masasabi po ninyong nagastos ninyo sa pagsasaka gamit po ang petroleum, sir? Actually po, ma'am, nung nagsibuyas po ako, ang nabuta ko pong price po noon is 58 pesos po sa kada litro ng diesel. Yung Mm. po yung ginagamit ko sa pagpapatubig. Pero hindi ko po inabutan, ma'am, yung presyong mahigit 100 na po. Okay. Okay. Pero sa ngayon, doon po sa mga magsasaka, sang-ayon ba kayo, sir, kasi sinasabi po ng depart or ng iba't iba pong mga grupo po ng mga magsasaka na sana payagan daw po yung mga magsasaka na ayun po makabili po sila ng mas marami pong petrolyo kasi di ba hindi po pinapayagan po yung pag-hoard po, sir? Yes po, ma'am. Nangyari din po sa akin yan na bibili po ako ng diesel sa isang gasoline station. So, ang dala ko po is galon na 30 liters. So, hindi po ako pinayagan na bumili ng ganong karami. Sabi ko sa nagkakarga, paano gagawin niyo sa amin mga magsasaka? Kailangan namin sa mga pananim namin yan. So, nung bandang huli po, nagbenta na rin naman po sila ng kada galon na rin po. Mm. Simula kung nakarating po siguro sa taas yung mga hinaing ng mga magkasaka na tayo kami pagbentahan ng mga nakagalon. Okay po. At sa kasalukuyan naman po, sir, of course, bukod po sa petrolyo sa ngayon, isa pa dun sa nagpapabigat na rin sa gastusin ng mga magsasaka kasi tataas na rin or tumaas na rin itong presyo po ng mga abono. Kasi ito, ini-import din po kasi natin sa ibang mga bansa, may problem or Hello ngayon po. po, mahirap po yung pag-export ng mga ganito or pag-import po ng mga ganitong produkto. Ramdam na rin po ba ninyo, sir, yung sa ngayon tumataas sa presyo po ng mga abono po? Yes po, ma'am. Ramdam na rin po namin yung pagtaas po ng mga abono. Huling bili ko po ay nasa 2,350 na po ang presyo ng isang abono. So, parang masakit po sa amin pagkasaka yung presyo na yon. So, parang di po namin kakayanin yung presyo na yon sa ngayon nga po, season ng palay. Mm. Baka po yung 1 hectare po namin pinupuhunan na 50,000 hanggang 55,000 is naging doble po ang presyo. So, paano pa po kami magtatanim ng palay kung ang presyo po ng langis, ng pataba, lason, is mahal. Tapos sa anihan po, ang presyo po ng palay, 8. Halos nung nakarang tagulan na 8 lang din po yung palay namin. Nag-iisip din po ako kung ako po ay magtatanim pa ng palay ngayong season na to. Kasi nga po, parang hindi po patas yung nangyayari. Ang taas po talaga ng mga gamit. Tapos sa anihan, lugi po kami mga magsasaka. Kaya pinag-isipan po namin kung magtatanim po kami ng palay. Okay po. At sa eto pong sitwasyon sa ngayon, of course, sa mga magsasaka doon sa binanggit nyo kanina sa abono, magkano na po ba sa ngayon, sir, yung pinaka mababa at pinakamataas po na presyo po ng abono? Kasi the last time po na may na-interview din po tayong nasa sektor po ng pagsasaka, posibleng araw po umabot po ito sa mga parang sa 3,000 mahigit po yung presyo po, sir. Yung last update ko po kasi ma'am sa pagbili ko po ng abono is nasa 2,350 na po. Yun po yung pinakamataas nun. Sa ngayon po, hindi pa rin po ako bumibili ng abono. Kasi po, pinag-iisipan ko po talaga kung ako po magtatanim pa ho ba o hindi. Kaya, hindi ko na po alam ma'am kung magkano po yung updated na presyo ngayon. Ang alam ko po, mas mataas pa po sa 2,350.
Which is possible nga raw po sir, no, na baka pinakamataas is 3,000 hanggang 4,000 pesos. So kung sakali man sir na ganun na po, maging ganun man yung presyo po ng abono, yun ba yung isa sa mga posibleng factor po na hindi na, i-consider ninyo na hindi na po muna magtatanim? Sir, kung ganun po kamahal yung presyo ng abono. Yes po, ma'am. Yun na rin po yung ano namin. Hindi na po kami magtatanim pag po ganun kataas ang presyo ng abono. So, para magpapagod lang po kami, tapos sa anihan po, ala rin pong presyo yung produkto namin. Kaya, maaari po, hindi na po kami magtanim.